Sa ngalan mo, Jesus, sa piling mo ako'y payapa, takot ay nawawala, aking kanlungan. Ang ngalan mo, Jesus, itataas mga kamay, pagpupuri aalay, siya ay dakila, ang tanging Diyos na sinasamba, makapangyarihan, siyang karunungan, tanging buhay. Ang ating Diyos na naghahari, Panginoong natatanging, kaharian niya'y walang hanggan. Magsilapit at magsamba, mga bayay mapupurihan siya, habang tinataas ang ngalan ni Jesus. Itataas mga kamay, pagpupuri aalay, siya ay dakila, ang tanging Diyos na sinasamba, makapangyarihan, siyang karunungan, tanging buhay. Si Jesus ay nagtungo sa Jerusalem dahil may kapistahan doon ang mga Hudyo. Sa loob ng siyudad ay mayroong isang imbakan ng tubig na kung tawagin ay Pool of Bethesda. Naroon nakahiga ang maraming may sakit tulad ng mga bulag, mga pilay at mga paralitiko. Sa sandali na magsimulang bumula-bula ang tubig sa imbakang iyon, gagaling ang anumang karamdaman o sakit ng mga makakalusong sa tubig habang ang tubig ay gumagalaw. Nakita roon ni Jesus ang isang lalaki na 38 years na hindi makalakad. Tinanong niya ang lalaki, "Nais mo bang gumaling?" Sinabi ng lalaki kay Jesus na wala siyang makatulong upang umalalay sa kanya sa paglusong sa tubig. Kaya lagi siyang nauunahan ng iba papunta roon. Sinabi ni Jesus sa lalaki, "Tumayo ka, dalhin mo ang iyong banig at lumakad ka." Agad-agad ay gumaling ang lalaki. Dinala niya ang kanyang banig at siya ay naglakad. Sinumbatan ng mga Pariseo ang lalaking pinagaling ni Kristo sapagkat noon ay Sabath. At ayon sa kanila, labag sa batas ang daladalahin niya ang kanyang banig. Ang nagpagaling sa akin ang nag-utos na dalhin ko ang aking banig at lumakad, ang sabi ng lalaki. Hindi niya kilala si Jesus. Matapos ang pangyayaring iyon, natagpuan ni Jesus ang lalaki sa templo. Ngayong magaling ka na, itigil mo ang ginagawa mong kasalanan at baka mas grabe pa ang mangyari sa iyo. Ang babala sa kanya ni Jesus. Ikaw, kaibigan, mayroon ka bang kasalanan na hindi mo maitakwil na nagdudulot sa iyo ng pighati? Wala ka bang kilala na makatutulong sa iyo? Ihingi mo ng tawad kay Jesus ang kasalanang ito. Patatawarin ka niya at bubuti ang iyong kalagayan. Si Kristo ay napako at namatay sa krus ng Kalbaryo upang magkaroon ng kapatawaran ang makasalanang taong tulad ko at tulad mo. Siya ay nabuhay namang muli
at ngayon ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan sa mga nagsisisi ng kanilang mga kasalanan.